The one that got away. Gaano mo madalas marinig, makita o mapag-usapan ng 5 salitang ito? At sa tuwing dumaraan sa iyong mga tenga ang 5 salitang ito, ano ba ang nararamdaman mo? Isa pang tanong, sino ba ang the one that got away mo? Yung taong dapat ay makatuluyan mo. Yung taong inakala mong makakasama mo habang buhay. Yung taong laman ng gabi-gabi mong dalangin na sana ay siya na pero dahil sa mga hindi maiiwasang pangyayari ay dahan-dahan itong kumawala sa iyo at kahit na anong gawin mong paghatak ay hindi mo na siya maidadalang muli sa iyong bisig. Wala na siya. Kahit magbilang ka pa ng mga araw, linggo at buwan sa kalendaryo ay hindi mo na siya makakasama pa para ituloy ang minsang pinangako mo sa iyong sarili. Dapat siya ang makasama mo sa huli. The one that got away. Naaalala mo pa ba kung paano kanya dinurog nung nawala na siya? Balikan po natin ang minsang hiniwang sugat sa iyong mga puso ng iyong the one that got away o totga sa ating kwentong mapapakinggan ngayong araw. Alamin natin sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, nakaharap ako sa iyo ngayon. Pareho tayong tahimik. Parehong parang nasa loob ng isang balon na konting galaw lang ay makakapagdulot na ng nakakabinging ingay sa paligid natin. Nakaharap ako ngayon sa iyo habang hawak-hawak ang maligamgam na kape na wala ng asukal. Desisyon kong wala itong asukal dahil hindi na ata tumatanggap ng tamis ang aking katawan. Nakaharap ako sa iyo ngayon. Desisyon kong titigang ka lang at walang ilabas na salita sa aking natutuyong labi. Nakaharap ako sa iyo ngayon, tila nga hindi mo na ako pansin at tila hindi mo ako ramdam. Pero ayos lang, alam ko naman kung bakit. Nakaharap ako ngayon at umaasang sa oras na ito ay masasabi ko na lahat sa iyo ang mga salitang iniwang ko lang sa aking utak at hindi binalikan. Nakaharap ako sa iyo ngayon, hawak ang kapeng maligamgam. Handa ka na bang pakinggan ako? Yan na naman si Pat. Si Pat tapon ng buhay. Yan ang eksaktong mga salitang lagi kong naririnig sa tuwing dadaan ako sa harapan ng mga kaklase ko. Nakasanayan ko na yan, Papa Dudut. Kaya nga para galitin sila, taas noo pa akong dadaan sa harapan nila at ngingitian sila. Patapon, bad ship, BI, walang kwenta. Ilan lang yan sa mga salitang pinapakain sa akin sa araw-araw ng mga kamag-aral ko at siguro sa pagdaan ng mga panahon ay wala na akong pakialam. Ako si Shasha. High school pa lamang ay dinigtahan na ang lahat sa kung sino at ano ako. Hindi ko naman po sila masisisi. Ako rin naman yung may kagustuhan nito. Ako din naman yung pumili ng daanang nilalakaran ko sa ngayon at hindi ako nagsisisi. Ano ngayon kung hindi ako magandang impluwensya? Ano ngayon kung puro cutting classes ang alam ko at pasaway sa loob ng classroom? Ano ngayon kung bibihira akong pumasa sa mga subjects at para pumasa ay kailangan ko pang magbigay ng floor wax o gamit na panglinis sa aming advisor? Ano ngayon kung walang gustong lumapit at makipagkaibigan sa akin? Dahil patapon daw ako. Patapon daw ang buhay ko. Ano ngayon? Buhay ko to at gagawin ko ang gusto ko at gagawin ko kung ano ang nararamdaman ko. Kasi nga buhay ko to, hindi ba? Ano bang pakialam nila? Ano bang alam nila? Hindi nila alam ang bawat dahilan kung bakit ganito ang nangyayari sa akin at wala na akong balak ipaalam pa sa kanila. Bakit? Sino ba kasi sila? Huwag kang maingay kay papa mo ha?
Dito muna matutulog si ninong mo. Pabulong na sabi ni mama sa akin habang nasa likuran ang ninong Ray ko at nakangisi pa. Tumango lang ako at saka sila dire-diretsyong pumasok sa kwarto. Sinundan ko sila ng tingin at wala pang ilang minuto ay narinig ko ng pigil na halinghing ng aking ina habang pilit siyang pinapatahimik ng aking ninong. Mga baboy, mga hayop. Yan lang naman ang pwede kong masabi sa kanila dahil alam ko namang wala akong magagawa. Ilang taon na nilang niloloko ang tatay ko na nagtatrabaho sa Laguna. Malapit lang kung tutuusin pero hindi sila natatakot na idala pa sa bahay namin ang kababuyan nilang dalawa. 3 taon na silang ganyan. 3 taong ko na ring alam mula noong nahuli ko sila isang Biyernes ng gabi na nagsisiping sa kama nila ni Papa. Nakita ako ni Mama at ngumiti lang sa akin at binigyan ako ng 100 pesos para wag itong sabihin kay Papa o kahit na kanino. Yung 100 pesos na yon, ni minsan na hindi ko ginalaw at nasa ilalim lang ng aking kama. Ayoko na itong tignan pa o galawin dahil paalala lamang ito ng pagiging sangkot ko sa makasalanang relasyon nila Mama at Ninong. Wala akong magawa. Gustuhin ko mang sabihin kay Papa. Pero natatakot ako, Papa Dudut. Natatakot ako na mag-away sila at mauwi lang sa hiwalayan. Gusto ko pa ng buong pamilya. Gusto ko pa silang makasamang dalawa kaya mas pinili kong manahimik na lamang kesa magsalita at sabihin ang lahat. Hahayaan ko na lang sina Mama at Ninong na gawin ang gusto nila. Hahayaan ko na lang si Papa na walang alam sa ginagawa nila pero hayaan na lang nila akong ilayo ang loob ko sa kanila dahil hindi ko alam kung gusto ko pang makapwesto sa mga buhay nila. James. Siya ang susunod na karakter na makikilala niyo sa mga susunod na parte ng kwento ko. Si James ang pinakamalaking bahagi dito. Aalalayan ko kayo sa pagpapakilala sa kanya. Gusto kong makita niyo ang mga bagay na nakita ko sa kanya mula noong pumasok siya sa buhay ko. Si James ang tumulong sa akin noong mga panahong lunod ako sa pag-aakalang walang kwenta ang buhay ko. Si James ang nandyan mula simula para iahon ako sa mga kasinungalingang binuo sa akin ng aking ina. Si James ang naging lahat sa akin pero si James din pala ang magiging dahilan para maubos lahat ng pag-asa na natitira sa akin. Kapwa kami nasa 4th year high school ni James. Exact opposite kami nito. At kung ako ay patapon sa batch namin, siya naman yung hindi mo pwedeng ilaglag dahil malaki ang importansya nito sa aming eskwela. Running for valedictorian nito at laman ng iba't ibang extracurricular activities na nagbibigay karangalan sa aming paaralan. Demonyo ako, anghel siya. Ilog siya, kanal ako. Ganyang kabe sa pagkakaiba. Pero hindi niya pinaramdam sa akin na ganun siya. At hindi niya pinaramdam sa akin na iba siya sa akin. Pinaramdam niya na pareho kami at pinaramdam niya na naiintindihan niya ako. Hindi siya katulad ng iba na puro lang panghuhusga. Palibasa yung laking simbahan at tuwing linggo ay tumutulong ito sa kanilang kapilya. Kaya nga ilag at iwas ako dito kasi tuwing nakaharap ako sa kanya ay mas nakikita kong madumi ako. Mas nakikita kong wala akong kwenta, Papa Dudut. Kaya nga sa tuwing lumalapit ito sa akin ay inaaway ko ito para itaboy pero hindi siya sumusuko. Mas lalo pa itong lumalapit. Nasa likuran ako ng classroom namin noon at balot na balot ng dumi at baho galing sa basura. Basurang ibinuho sa akin ng mga kaklase kong matindi ang galit sa akin sa hindi ko malamang kadahilanan. Dahil ba sa hindi sila pinapatulan sa mga paninira nila sa akin? Dahil ba sa hindi ko pinapansin ang mga pasaring nila sa akin? Hindi ko alam.
Maluha-luha kong tiniis na punasan gamit ang maliliit kong panyo ang aking mukhang basang-basa dahil sa sauce ng fishball na kasama sa basurang ibinuho sa akin. Tinanggal ko sa aking ulo ang mga balat ng candy at saging. Habang ginagawa ko ito ay hindi ko maiwasang humikbit dahil sa namuong sama ng loob. Hanggang sa itinigil ko na ang pagpupunas dahil parang mas lalong kumakalat ang dumi at masangsang na amoy sa aking katawan sa tuwing gagawin ko yon. Pasalampak na lamang akong naupo sa gilid katabi ng mga halamang nakapaso at saka ko tinuloy ang aking pag-iyak. Hindi ako takot ihiyaw ang sakit dahil alam ko na kahit gawin ko yon ay wala namang lalapit sa akin para damayan ako, para patahanin ako. Wala dahil wala ni isa sa buong eskwelahang ito ang may pakialam sa nangyayari sa akin. Pero nagkamali ako. Habang abala akong nilalabas ang sama ng loob ko ay may isang lalaking lumapit sa akin. Tumabi siya sa akin na tila hindi nandidiri sa nakikita niyang estado ko. Nag-angat ako ng paningin. Si James at nakangiti ito pero may halong habag habang dahan-dahang pinupunasan ng magaspang na tisyo ang dumi sa aking mukha. Pilit ko itong kinakabig pero agad niyang ibinabalik sa aking mukha ang tisyo na ito para linisin ako. Kabig, balik, kabig, balik. Hanggang sa ako na mismong nanawa at hinayaan ko na lamang siyang linisin ang mukha ko. Hinayaan ko siyang punasan na rin ang mga luhang kanina pang tulo ng tulo. Mula sa insidenteng yon ay naging malapit na kami sa isa't isa ni James. Pero kahit gaano na kami ka-close na dalawa ay hindi ko pa rin masabi sa kanya ang kwento sa likuran ng pagiging patapon ko. Ayokong yung nag-iisang taong nakakaunawa sa akin ay mawala kapag nalaman niya ang katotohanan kung bakit ako ganito. Hinayaan kong nakatikom ang aking bibig sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ko sa tuwing magkakasama kaming dalawa. Kailangan ko ng kaibigan ng mga oras na yon at alam kong sa kanya ko lang yon mahahanap. Mula umaga hanggang uwian kami ay magkasama. Minsan nga, naaawa na ako sa kanya dahil pati siya ay nadadamay na rin sa panghuhusga sa akin. Pero kiber lang siya. Wala raw siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Wala naman daw siyang ginawang masama at doon ako napangiti. May pagkakapareho din pala kami. Nagising ako isang gabi dahil sa ingay sa sala namin. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto ng aking kwarto nang may kaba sa dibdib. Tinapat ko ang aking tenga sa pintuan at doon ay nakumpirma ko ang aking hinala. Si Mama at si Papa nag-aaway. May basagan ng gamit at banggitan ng mga salitang manloloko, hayop at kabit. Lahat ng ito ay narinig ko sa bibig ng aking ama. Alam na niya. Hindi ko alam kung bakit nung mga oras na yon ay parang lumuwag ang dibdib ko. Hindi katulad ng dati na takot akong malaman ni Papa ang tungkol kina Mama at Ninong. Pero ngayon ay parang may nakalayang ibon sa dibdib ko. Habang nag-aaway sila ay bumalik na ako sa kama at pilit na ipinikit ang aking mga mata. Nakangiti ako pero bakit ganon? May mga tumutulong luha sa aking mga mata. Kasama ko noon si James na nasa park at nasa swing. Nagpasama ako sa kanya noon. Gusto kong magpahangin. Gusto kong makawala muna panandalian sa mga problema ko sa bahay. Ayokong umuwi muna. Alam ko ng mga oras na yon na inaayos na ni Papa ang mga gamit niya para tuluyan ng makalaya sa bahay namin at iwanan kami ni Mama. Ayokong masaksihan yon at mas gusto kong pag-uwi ko ay wala na sila para hindi na masakit. Para hindi na mabigat, Papa Dudut. Ang tahimik mo ata.
ang sabi ni James. Eto ang nagpawala ng iniisip ko sa bahay. Tumingin ako sa kanya at saka umiling. Ayokong pag-usapan kung bakit ako tahimik. Ayokong malaman niya ang tungkol sa buhay ko. Wala. Iniisip ko lang yung nalalapit nating graduation. Lapit na pala. Makakatakas na rin ako sa mga demonyita sa school. Pilit nang ngumiti ako sa kanya at saka dahan-dahang inugoy ang swing gamit ang aking mga paa. Malapit na. Malapit na rin na magkahiwalay tayo. Ito naman ang mahinang sabi niya. Napahinto ako papadudod sa pag-swing at saka hinarap siya. Kahit mahina ay klaro naman ang sinabi niya. Bakit nagdadrama ka dyan? Natatawa kong sabi. Itutuloy ko na sana ang pag-swing pero pinigil ko nang marinig ko ang salita niya. Kasi mahal kita at hindi ko kayang mahiwalay ako sa iyo. Takot ako na mawala ka. Kasi mahal kita. Huminto ang lahat sa mga salita niya. Pero hindi huminto ang puso ko sa pagkabog. Nakahiga ako noon sa kama habang paulit-ulit na binabalikan ang mga salita ni James. Kasi mahal kita at hindi ko kayang mahihiwalay ako sa iyo. Takot ako kasi mahal kita. Mahal niya ako. Naluluha akong napangiti dahil kahit ganito ako, posible palang may magmahal sa akin at si James pa talaga. Ngumiti sabay pikit. Pikit ng mariin dahil naalala ko ang mga salitang hindi ko alam kung dapat kong pagsisihan. Mga salitang sinagot ko sa kanyang pag-amin. Hindi kita gusto. Tigilan mo na ako. 7 salita ang ginamit ko para itaboy siya. 7 salita ang ginamit ko para ikubli ang katotohanan. Para akong dinurog sa kanyang naging reaksyon. Kinagat nito ang kanyang ibabang labi na tila pinipigil ang pagbuhos ng emosyon. Tumayo ito at saka dahan-dahang lumakad palayo. Iniwan ako nito. Mabuti na lamang at nakatalikod na ito dahil kung hindi ay baka nakita niya ang pagluha ko. Kung alam lang niya kung gaano ako nasaktan sa pagsisinungaling ko sa kanya. Kung alam lang niya na natatakot akong aminin ang lahat dahil natatakot ako na kapag nalaman niya ang tungkol sa buhay ko ay layuan niya ako. Baka isipin niya na takot ako sa nanay ko. Ayoko. Mas magandang lumayo na lamang ito nang hindi nalalaman ang totoo kesa mabigla siya kapag nalaman niya ang lahat-lahat. Mahal ko siya. Diyos ko, mahal ko siya. Sa mga sumunod na araw ay kapansin-pansin na ang naging pag-iwas sa akin ni James. Naiintindihan ko naman siya. Alam kong masakit ang naging pag-reject ko sa nararamdaman niya. Pero hindi ko kasi alam kung paano ipagtatanggol sa kanya ang naging desisyon ko. Alam kong mababaw lamang ito para sa ilan pero para sa akin ay sobrang bigat nito. Tiniis kong wag siyang lapitan. Tiniis ko ang pag-iwas niya. Ni hindi na ito makatingin sa akin. Na akala mo'y isa lang ako sa mga taong dumaraan sa kalsada na nakakasalubong niya at sobrang sakit noon ay miss na miss ko na siya. Miss na miss ko na yung paghihintay niya sa akin sa labas ng classroom para kasabay akong umuwi. Madalas 5:30 na ako nakakalabas dahil sa mga parusa sa akin ng mga guro ko dahil sa sarili kong kalokohan. Namimiss ko na yung mga araw na uupo lang ito sa tabi ko at sa tuwing natatahimik ako at nababalot ako ng lungkot kahit kailan ay hindi ito nang himasok. Nirespeto nito ang desisyon ko na huwag ibahagi sa kanya ang kahit na katiting na detalye ng buhay ko. Higit sa lahat ay ito na ang pinaka namimiss ko sa kanya. At alam kong malabo nang maulit pa ito. Pero kailangang tanggapin ko kasi desisyon ko namang huwag siyang hatian sa buhay ko.
Desisyon kong wag siyang isali sa buhay ko. Naging desisyon ko ito mula noong tanggihan ko ang pag-ibig na inalay niya. Lumipas ang mga araw. At heto, dumating na ang araw ng aming pagtatapos. Tapos na rin sa wakas ang mga insultong inabot ko mula sa mga nakasama ko sa loob ng 4 na taon. Tapos na lahat ng sakit at luha na inabot ko sa mga mapanghusgang nakapalibot sa akin at sa impyernong eskwelahang ito. Kasabay ng lahat ng pagtatapos ng lahat ng ito ay ang pagtatapos din papadudot ni James sa buhay ko. Pagtatapos kahit sa totoo lang ay wala namang kaming nasimulan talaga. Malungkot akong umalis sa aming eskwelahan habang ang lahat ay nagstay pa para magpa-picture sa mga kamag-aral namin. Wala naman akong camera at wala ding hihingin ng picture sa akin. Palabas na ako ng gate nang biglang may tumawag sa pangalan ko. Kakaibang kaba sa dibdib ko ang naramdaman ko nang makita kong humahango si James papalapit sa akin habang hawak ang kanyang camera. Sabay sabing, "Pwede bang magpa-picture sa'yo? Remembrance lang." Sapat na ang mga salitang yon para makaguhit ng ngiti sa labi ko. Tuloy-tuloy ang naging komunikasyon naming dalawa ni James kahit nakapagtapos na kami ng high school at kahit magkalayo na kami. Sa Maynila nagpatuloy ng pag-aaral si James samantalang ako naman ay naiwan sa probinsya at kumuha ng isang vocational course. Yun lang din kasi ang kaya ng sahod ko bilang tendera sa isang maliit na bakery. Wala pa ring GF si James. Pero paminsan-minsan, nagpapasaring pa rin ito sa kanyang nararamdaman para sa akin pero pilit kong nililihis ang usapan kapag nagagawin na kami dito. Tumatahimik na lamang siya at saka magkukunwaring may gagawin din pero alam ko namang rason lamang niya ito. Isang araw, hindi ko na matiis ang pagpapasaring nito sa kanyang nararamdaman at sinabi ko na lang sa kanya na may boyfriend na ako. Natahimik ito papadudot at lumipas pa ang ilang buwan. Natahimik na rin ang cellphone ko. Wala nang kahit na anong text o tawag na naggaling kay James. O sige, tayo na nga. Yamot na sabi ko sa katrabaho kong si Fred na nangungulit na manligaw sa akin dati pa. Nanlaki ang mga mata nito at saka niyakap ako. Wala nang bawian ha? Tumangulang ako. Hindi ko alam kung bakit ko sinagot si Fred. Hindi ko siya gusto pero gusto niya ako. Mabait ito sa akin at siguro ay pwede na rin para mapagtakpan ang lungkot ko ngayon. Yung lungkot na ilang buwan ko nang daladala mula noong hindi nagparamdam si James. Kasalanan ko naman Hanggang ngayon ay takot ako. Wala namang nakaraan na hahabol sa akin pero hindi ko pa rin magawang magtiwala sa ino-offer ng kasalukuyan. Bahala na. Sana sa pagdaan ng araw ay matutunan ko ring mahalin si Fred tulad ng pagmamahal ko para kay James. Naging maayos naman ang relasyong dalawa namin ni Fred. Mabait ito at alam kong mahal niya ako pero natapos din kami ilang araw bago ang aming ika-2 taong anibersaryo. Siya ang bumitaw at hindi ko siya masisisi marahil ay napagod na siya. Napagod siyang mahalin ako at hintayin kung kailan magiging totoo ang mga salitang mahal kita na sinasabi ko naman sa kanya. Ang galing niyang makaramdam kaya nga tumango na lamang ako noong nagpaalam na siya. Nalungkot ako noon sa totoo lang. Kahit sabihin hindi ko siya minahal ay nakaramdam pa rin ako ng lungkot para sa aming dalawa dahil nawala ang isang taong handang magmahal sa akin kahit na anong mangyari. Pero wala ako ibang magagawa. Alam kong masasaktan lang din siya. Bigla tuloy ay naalala ko si James. Si James na hindi ko na rin nakikita matapos kong sabihin sa kanya na may karelasyon na ako. Kumusta na kaya siya? Kinuha ko ang aking cellphone at saka nag-text. James, kumusta? Hiwalay na kami ng boyfriend ko.
Nang sabihin ko ito kay James ay agad ito nagpunta sa aming probinsya para i-comfort ako. Nagulat ako na para bang walang nagbago sa loob ng 2 taon na hindi kami nag-uusap. Inaya ko siya magpunta sa isang lugar para kaibiganin muna ang alak. Kailangan kong magpakalunod muna sa kandungan ng alak kasama si James. Sa una ay ayaw niya. Pero nang makita niyang kailangan ko talaga ay sumama ito. Hindi ko na rin alam kung nakailang bote ako ng beer ng gabing yon. Basta ang naaalala ko, ang tindi ng tawanan kasabay ng iyakan at balikan ng nakaraan ang nangyayari sa aming dalawa ni James noon. Hanggang sa napunta ang usapan sa nararamdaman. 1:30 na noon nang tumingin sa aking mga mata si James at saka sinambit na, "Bakit kasi hindi na lang ako ang mahalin mo? Kasi hanggang ngayon, ikaw pa rin ang gusto ko." Seryoso siya nang binitawan ang mga salitang ito at nawala ng bahagya ang kalasingan ko sa ginawa niyang pag-amin. Napatingin ako sa hawak kong beer at alam kong naghihintay siya ng sagot. Pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang takot ko. Umiling na lang ako noon at tumingin sa kanya ng panandalian. At saka iniwan siyang mag-isa. Tumakbo ako pero hindi niya ako hinabol. Napunta ako kung saan at doon ay naghanap ng pwesto kung saan ay malaya akong makakaiyak at mailalabas ang galit sa aking sarili. Hindi ko gustong tanggihan ang pag-ibig na inaalay ni James sa akin pero natatakot ako, Papa Dudut. Natatakot ako na kapag tinanggap ko siya sa buhay ko ay baka mawala din ito tulad ng tatay ko. Natatakot ako na baka kapag naging kaming dalawa ay hindi rin kami magkatuluyan tulad ng iba. Puro takot. Mas gusto kong piliin na lang na maging magkaibigan kami o magkaalitan kesa magsimula kaming magmahalan at sa huli ay matatapos din ang lahat. Muli na namang hindi nagparamdam sa akin si James at naiintindihan ko yon. Kahit ako ay ayaw ko muna siyang makausap dahil hindi ko mapagkakatiwalaan ng sarili ko kung sakaling muli kaming magkita. Baka mapaamin akong bigla. Itatago ko na lang tong nararamdaman ko kasi alam kong ito ang higit na makakabuti sa akin. Sa amin. Pero kahit na ganun pa man ay nakikibalita pa rin ako sa kanya, sa mga kaibigan niya at sa kanyang FB at IG. Nakapublic naman lahat ng post niya. Kaya naman tuwing namimiss ko siya ay sinisilip ko kung meron ba siyang bagong post. Meron ba siyang bagong selfie na makapagpapangiti sa akin. May bago ba itong lugar na pinupuntahan para paganahin ko na lang ang imagination ko? Na kunwari ay magkasama kaming nakatapak sa lupang tinapakan niya ng mga oras na yon. Ano ba ang food trip niya ngayon? Ano ba ang bagong ganap sa trabaho niya at ano ba ang bagong ganap sa buhay pag-ibig niya? Sa huling tanong ko ay tila may kurot sa puso ko. Handa na ba akong makita siyang masaya sa iba? Kaya ko na ba? Handa na ba akong makita siyang masaya sa iba? Kaya ko na ba? Hindi pa. Hindi ko pa talaga kaya pero kailangan ko na itong tanggapin. Makalipas ang isa pang buwan ay muli na naman akong nadaan sa Facebook ni James at dito ay kinurot ang puso ko nang makita kong in a relationship na siya. Pilit kong pinapangiti ang sarili ko. Pilit kong tinatanggap kung ano man ang nakikita ng mga mata ko. Pero ang hirap pala. Bakit ba ako masasaktan ng ganito kung una pa lang ay alam kong ako naman ang unang natakot? Kung una pa lang ay alam kong ako ang may gusto nito. Pero bakit ang sakit? Bakit parang ang hirap namang lunukin? Muli kong tinignan ang larawan nilang dalawa.
Masaya at parehong nakangiti ang mga mata habang magkahawak ang mga kamay. Dapat ako to eh. Dapat ako ang kasama mo, James. Dapat ako ang kahawak mo ng kamay. Ang swerte niya, hindi siya takot. At ang malas ko, kinapitan ako ng takot. Kumusta ka? Ito ang dalawang salitang nagpalukso sa aking puso. Galing kay James ang mensaheng ito. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang replyan. Nagtatalo ang isipan ko at ang puso ko, pero sa huli, puso ko ang nanalo. Okay lang ako. Ikaw, kumusta ka na? Ito ang sinabi ko. Matagal bago siya nag-reply. Nakatitig lang ako noon sa phone at ano kaya ang sasabihin niya? Ilang minuto pa ang nakalipas pero hindi pa rin ito nagre-reply. Binaba ko na ang sipi at saka akmang hihiga na. Pero nakita ko ang pag-ilaw nito, tanda ng may nagpadala ng mensahe. Si James. Dumating na ang reply ni James. May GF na ako. Ito ang sagot niya. Mapait akong ngumiti saka nag-reply. Congrats. Hindi ko na inaasahan pang magre-reply pa siya ng ganito. Sana maging masaya ka na rin at makahanap ka na ng love na gusto mo talaga. Napaluhan na lamang ako habang bumuo ng isa na namang kasinungalingan. Oo naman, may BF na rin ako. Actually, masayang masaya talaga ako eh. Ang bigat ng pakiramdam ko na isend ang mensaheng ito sa kanya. Pero kailangan kong gawin. Masaya na akong malamang masaya siya. Kahit pa nasa piling na siya ng iba. Lumipas muli ang ilang buwan, ilang linggo bago matapos ang taon. Tahimik ako naglilinis ng kwarto. Lahat ng mga alaalang meron sa akin si James ay ililigpit ko na. Itatago ko at kapag handa na ako ay saka ko na ito muling titignan. Sa ngayon ay magkukunwari akong hindi siya dumaan sa buhay ko. Araw-araw ay magkukunwari ako hanggang sa makalimutan ko na yung pagmamahal ko sa kanya, Papa Dudut. Sana nga ay magawa ko yon. Baka naman kasi pwede. Baka kapag sinubukan ay magagawa naman. Baka nga. Alas 11 na ng gabi noon at pahimbing na ang tulog ko nang marinig ko ang pagtunog ng cellphone ko. Ayaw ko na sanang sagutin dahil mas gusto ko na talagang magpahila sa tulog, pero heto at nakita kong nag-register ang pangalan ni James sa screen ng cellphone. Dali-dali ko na itong sinagot ng walang pag-aatubili. Nami-miss ko siya eh. Magkita tayo please. Ito ang sinabi niya. Hindi ako nakasagot noon. Kaya muli niyang dinugtungan. Mahal pa rin kita. Nanginig ang buong katawan ko sa mga narinig ko. Mahal pa rin kita. Kahit na kailan hindi yun nawala siya. Tinapos ni James ang relasyon niya sa kanyang GF dahil na rin sa guilt dahil alam niyang ako pa rin daw ang mahal niya. Sa loob ng mahabang panahon ay muli siyang sumugal kahit na alam niyang matatalo lamang siya sa akin. Ayaw niyang sa huli pagsisihan niya kung titikom niya ang kanyang bibig at hindi niya sasabihin sa akin ang nararamdaman niya. Halos mabaha ang aking kama sa kakaiyak ko noon. Oras na ba para suklian ko na ng oo ang pagmamahal niya? Matapos ang nagawa niyang revelasyon ay natahimik kaming pareho ng halos 5 minuto. Nang mabingi ako sa katahimigang yon ay agad ko itong binasa gamit ang mga salitang mahal din kita. Noon pa. Ikaw lang. Nagpa siya kaming magkita sa maliit na simbahan sa aming probinsya. Ang sabi niya bago magdilim ay makakarating na siya ng Maynila gamit ang motor niya.
Ang sabi ko sa kanya ay wag na siyang mag-abalang kumain pa kasi may daladala akong pagkain na niluto ko. May maliit na parke kasi katabi ng simbahang yon na pwede naming puntahan kapag maayos kaming nakapag-usap. Tuwang-tuwa nga ito dahil pangarap daw niya na makasama akong kumain. Siguro mga alas 5 na ng hapon ang magtungo ako ng simbahan. Maaga pa kung tutuusin pero gusto kong maging mas maaga kesa kay James dahil gusto ko lang magdasal at magpasalamat sa Diyos dahil gumawa muli ito ng paraan para magkita kami ni James. Binigyan niya kaming muli ng pagkakataon para subukan na ang aming tsansa at ipinapangako ko na sa pagkakataong ito ay hindi na ako matatakot. Ayaw ko nang sayangin ang tsansang ito, Papa Dudut. Magiging matatag at matapang ako para maranasan ko ang saya ng pag-ibig na alam kong kay James ko lamang mararanasan. Habang inuusal ko ang dasal at pagpapasalamat, ay hindi ko mapigilan ang mga luha ko sa pagtulo. Sa unang pagkakataon, napuno ang pisngi ko ng mga luhang hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa saya at sana ay magpatuloy na talaga. Mabilis na nagpalit ang kulay ng kalangitan mula sa asul ay heto at naging mapula na. Ang mapula ay unti-unting nangitim, tanda ng pagtatapos ng araw pero wala pa rin si James. Sinubukan kong tawagan ito pero hindi ko siya makontak. Pinakalma ko ang sarili ko at iniisip na baka naman kasi na traffic lang o baka naman may inasikaso muna bago ako puntahan. Sinubukan ko maghintay pa ng konti. Lakad tayo ang ginawa ko sa simbahan. At dahil nangawit ng aking likuran sa kakaupo ay sinipat kong muli ang aking orasan. Alas 7 na pala. Iba na ang pakiramdam ko. Kung sakali mang mahuhuli siya ay magsasabi naman yon. Kinuha ko ang basket ng aming kakainin sana at saka tumayo na. Papalabas na ako noon ng simbahan at tutunguhin na lang sana ang bahay nila sa aming probinsya pero kinagulat ko ang isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Sinagot ko yon at huli na para maalalayan ko ang sarili mula sa mga salitang binanggit ng taong nasa kabilang linya. Shasha? Patay na si James? Naaksidente siya sa motorsiklo? Nakaharap ako sa iyo ngayon. Pareho tayong tahimik. Parehong parang nasa loob ng isang balon na konting galaw lang ay makakapagdulot ng nakakabinging ingay sa paligid natin. Nakaharap ako sa iyo ngayon habang hawak ang maligamgam na kape na walang asukal. Desisyon kong wala itong asukal dahil hindi na ata tumatanggap ng tamis ang aking katawan. Nakaharap ako sa iyo ngayon. Desisyon kong titigan ka lang at walang ilabas sa salita sa aking natutuyong labi. Nakaharap ako sa iyo ngayon at tila nga hindi mo ko pansin. Tila hindi mo ko ramdam. Pero ayos lang. Alam ko naman kung bakit eh. Nakaharap ka ngayon at umaasang sa oras na ito ay masasabi ko na ang lahat sa iyo, ang mga salitang iniwan ko lang sa aking utak at hindi na binalikan. Nakaharap ako sa iyo ngayon, hawak ang kapeng maligamgam. Handa ka na bang pakinggan ako? Handa mo na bang pakinggan ang pagsisisi ko? Pagsisisi na sana'y mas maaga kong sinabi sa iyo na mahal kita. Na sana una pa lang na naramdaman ko na gusto kita ay sinabi ko na kaagad. Hindi sana masaya tayo ngayon at sana ay hindi humantong sa ganito. Handa ka na bang pakinggan ako? Handa mo na bang pakinggan ang tibok ng puso ko na simula pa lang nung una ay ikaw na ang isinisigaw nito? James, patawarin mo ko. Patawarin mo sana kung ngayon ko lang sinasabi ang lahat ng ito. Patawarin mo kung
Naduwag ako. Natakot lang kasi ako na kapag umamin ako at maging tayo, baka isang araw ay talikuran mo rin ako tulad ng ibang taong minahal at pinagkatiwalaan ko. Nakaharap ako sa iyo ngayon. Umaasang maririnig mo pa kahit nakakulong ka na sa parihabang bahay mo. Natitirhan mo sa loob ng mahabang panahon. Nakaharap ako sa iyo ngayon at umaasang panaginip lang ang lahat ng ito na hindi ka pa nakahiga dyan. Na kaya mo pang makatayo mula dyan. Pero hindi ito maaari. Tapos na ang lahat. Tapos na ang buhay mo at tapos na rin ang tsansa para magmahalan tayo. At ang tanging hiling ko lang sana ngayong nakaharap ako sa iyo habang hawak ang maligamgam na kape, na sana kung nasaan ka man ngayon ay mapatawad mo ko kung sinayang ko ang tsansang sabihin na mahal kita noong nakakatayo ka pa at hindi pa nakahiga sa kulay puting kabaong na magiging kulungan mo paalis sa mundong ito. Kung makakaharap mo ngayon ang iyong totga o the one that got away, ano bang gusto mong sabihin sa kanya? Sa tingin mo ba ay huli na ang lahat para ihabol ang mga salitang minsan ay nakalimutan o sadyang hindi mo sinabi sa kanya? Kung makakaharap mo si Totga, hindi ka na ba takot sabihin sa kanya ang lahat ng laman ng puso mo? Mga salitang minsan ay nagpaatras sa iyo at mga salitang minsan ay kinatakutan mo. The one that got away. Yung taong para sa iyo naman talaga pero hindi nangyari na maging kayo sa bandang huli dahil sa mga hindi mapigilang pangyayari. The one that got away. Yung taong nandyan pero nawala pa. Hindi mo ginusto na kumala sa kanya pero hinila siya sa iyo ng bagyo ng tadhana na mapalayo sa iyo. The one that got away. Sino siya para sa iyo?